Pero parang ka nga nag-umpisa. Bakit ako? Ikaw nga ini-interview ko. Hindi ba ako pwede? Woo! Yo guys, how are you? This is Quarog Tattoos and welcome sa another Tagalog Tuesday. Guys, sorry. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng Tagalog Tuesday. Try kong ituloy-tuloy. Ito naisip ko kasi magpapatato kay Mr. Ray Soria ng Dubai. Kasi meron siyang project sa legs ko na hindi pa natatapos. I-try natin interviewin. Meron tayong bagong series guys. Mag-i-interview ako ng mga tattoo artist na mga nakakausap ko. Paano yung lifestyle nila, paano yung mga diskarte nila sa mga kung ano-ano, kung saan sila nagsimula, paano yung mga techniques nila sa mga tattoo na ginagawa nila, yung mga ganyan. Abangan nyo tong series na to. Ito na yung first episode ng series na yan, dito sa Tagalog Tuesday. Abir! Tara, samahan nyo. Pupunta na tayo guys. Woohoo! Shucks! Sorry kay Sir Ray Soria. Medyo na late. 1 PM dapat yung ano natin. Session natin kay Ray Soria. Pero ayan na yung oras natin, no? 1:09 na. Medyo malayo pa man din yung bahay. 30 minutes pa yung biyahe. Sorry. Coming, tol. Coming. Nako, yung cream pa pala. Nakalimutan ko na naman. Babalik pa ako. My God. Yun guys, na traffic pa ako dito sa Barcia. My friend, how are you? Good? Pero okay lang yata kung mag-isa ko, no? Mas okay yata kung mag-isa ko lang. Hindi ka masyado nasustorbo. Wala masyadong kwento. Diba? Ang gagawin natin? Yun, no? Ayos. Okay, welcome natin ang first featured tattoo artist. Ayan na. Tuhod pala. Tuhod pala yung gagawin namin. How are you? Ayos lang. Ilang years ka na dito? 2007. 16 na. 16 years. Pero nagtatatuan na dito noong 2007. Ay, hindi pa. Wala pa kasi nung time na yun, ano pa lang yun, Friendster. Wala pa masyadong social media nun pa saan makakabili ng magandang mga gamit. Anong trabaho mo nun? Graphic designer. Sa arts talaga, no? Saan nagsimula yung interest mo sa tattoo? Nagkaroon ng kasama na maraming tattoo at marunong gumawa ng machine. Nag-invento kami. Tapos rotring lang muna kasi wala namang alam saan bumili ng gamit eh. Wala talaga nagbibenta rin talaga nun eh. Wala. Kasi siyempre takot ka eh. Wala pa talaga social media noon bukod lang sa yahoo.com noon, di ba? Saan ka nag-practice? Sa mga kasama ko lang din. Mga tropa-tropa. Tropa. Yun nga lang kaibahan nun, pagka wala ka pang experience regarding sa hygiene, tira ka lang ng tira noon, hindi ka gaya ngayon. May internet na. May mga seminar na. Swerte na ng mga bago eh, no? Oo, hindi nila naranasan yun. Magaganda na yung gamit nila kaagad eh. Inaabutan ko rin yung ganun eh. Tapos pantahi pa yung karayom. Ako nun nang na-testing ko yung yung string ng gitara. Ano ko rin yun sa Pinas. Saka yung sa fishing rod na stainless. Mabot pa dito? Hindi. Oo, manhid pa dyan. Kaya nyo masaktan yung client nyo ngayon. Meron na nabibiling Quarog naming cream. Dito mukhang wala na. Wala idol. Super numb. Ayan o, tuhod. Zero pain. Ilang idol yung full time na sa tattoo? Ilang years ka nag-practice? Matagal din. Yung 2013 yata or 14. Naisip mag-tattoo na lang. 2014 lang pala. So parang 9 years ka lang na full time.
Ang gano'n na. Pero nagpa-part-time pa rin ako ng ibang trabaho. Parang ito, part-time lang to talaga. Meron pa rin akong regular na trabaho. Hindi talaga siya pwedeng noon. Mahirap, no? Mag full time. Mahirap. Balita ko noon, hinuhuli pa yung mga Artist, oo, siyempre. Doon ka na sa safety ka. Trabaho ka rin talaga ng company. Ngayon, pwede na mag full time. Ngayon, marami na kung gusto mo. Mas madami silang option. Yung mga bagong daming option. Pero kung ako, magtrabaho pa rin ako, may assurance yun. Yung mga iba, walang tinatatuan no? Oo, gawin mo na lang talaga yun, hobby lang talaga. So, kasi mahirap din pag walang income eh. Magbabayad ka ng renta mo, kain mo. Kaya nung araw ko, konti lang yung artist. Ngayon, sobrang dami. Yan ang advice mo sa mga nagsisimula. Oo. Ako naman, huwag kang mag-full time kung hindi mo pa na-try ma-fully book ng 2 buwan. Yun, isa din yun. Ako, may trabaho din ako sa gym. Pero nung fully book na ako ng 3 buwan, hindi ko na kaya. Doon na ako nag-quit. Pag umabot ka na sa ganong kasolid na busy, doon ka mag full time, di ba? Tama, kasi alam mo na kung saan ka kukuha ng expenses mo. Advice lang sa mga bago. Kasi madami dito sa Dubai na nagpo-full time na hindi pa ganun ka yung solid yung client o yung clientele nila. Pag napo-fully book ka ng ganun yun, doon mo na malalaman na kailangan mo na mag full time. Wala ka ng time pumunta ka sa trabaho. Hirap kaya gumising ng maaga at matulog ng late. May iba naman tayo. Married? Kids? Isa lang, may isa. Family? Pinas. Shoutout dyan. Wala pa tayong sahod. Pero parang ka nga mag-umpisa. Bakit ako? Ikaw nga ini-interview ko. Hindi ba pwede? Hindi, kasi nakwento ko na sa kanila eh. Ako, nag-start ako sa Baguio. Sundot-sundot lang dati. 2008, 2009, 2010. Tapos 2011 ako nag-ano. Pero nabanggit ko dati, ka-travel ka na rin. Oo. For fly, tato. 2011, 2012, 2013. Hanggang sa napadpad ako sa Dubai. Inoffer ko kay Mrs. Yun na, 2014. Dito na kami. Pero may shop ako sa Pinas dati. 2011. So parang nag-run yung shop ng 2 years. Sinara ko rin ng 2015. Ngayon na, dito na ako. Next year, 10 years na. Bilis lang, ganun nakabilis, no? Mabilis ang panahon. Nung natuto ka na, naisip mo ba agad mag-specialize ng tattoo o... Parang hindi. Parang hanggang ngayon, iniisip ko, hindi pa ako natuto. Panay pa rin ang practice. Practice and practice and practice. Practice makes what? Absolutely not. Dismantle that belief system. Practice makes improvement. Tuloy-tuloy kasi yung learning, Habang gumagawa ka bawat playa, parang may gusto kang matutunan na iba. Iba-iba rin kasi ang kliyente dito, hindi mo naman pwedeng tanggihan lahat. Hindi ka pwedeng mag-focus sa isang forte lang. Sa totoo lang, nabibilib ako dun sa mga nagpo-focus sa isang forte. Kasi para sa akin, gagawin ko lang yun kung milyonaryo na ako. Di ba naman nagaganon, parang meron silang trabaho, talaga lang nila yung iba eh. Yung dito. Yung dito, oo. Pero yung dun sa ibang bansa, sa Pinas ganon talaga sila eh. Isahan lang nila eh. Shout out kay Dras Palami. Talagang nag-focus siya doon sa art niya. Fantasy. O realism, saka fantasy, saka si... Master niya yun. Si Om. Talagang nag-stick na sila sa ganon, no? Which is mahirap yun. Pag sa Pinas ka, mahirap yun kasi kung syempre yun yung main income mo, yung pagtatato. Hindi mo naman pwedeng tanggihan yung mga gusto magpatato ng tawag dito, yung mga infinity. Hindi. Kaya yung iba naman, napansin ko, kumuha sila ng artist din na para doon. Kaya yung mga ibang may shop sa atin, may mga specialized din na Meron ako napansin sa Facebook. Kasi pina-follow ko si AD Pancho, taga US. Siya di ba? Pag-art yun sa kanya, di ba? Parang realism din siya. Mahilig siya sa mga colors. Pero, nakikita ko yung story niya, gumagawa siya ng lettering. Saka mga butterfly, mga infinity, gumagawa siya. Para sa akin, so yung versatile ka, yung kahit sinong pumasok sa shop mo, kaya mong gawin. Kaya may handle lahat. Para sa akin, pangit sa reputation ng tattoo artist kung tatanggihan mo di ba? Pag tinanggihan mo masama eh. So, hanggang ngayon, ganun pa rin yung style mo. Kung makikita nyo guys, yan yung mga gawa niya. Solid siya sa colors.
tsaka sa mga realism niya na black and gray. Yun yung na-master mo talaga no? Depende, yun yung madalas pumasok. Pag may nagpagawa ka ng layon kinabukasan mag-inquire, layon na naman di mamamaster mo talaga yung layon. Kahit nakapikit ka na Pag puro naman geometric din lahat mag-inquire. May mga season na gano'n Na-try ko rin yun Depende. Yung buong week, puro layon. Puro layon. Sawa ako sa layon Lalo na yung whisker na yan, ang hirap yun pagka negative black and gray. Ang hirap pinahan Pero sa colors, idol, anong parang pinaka-technique mo sa paggawa ng color realism? Parang binibase ko lang din doon sa kasi dati talaga nagpi-painting ako bago ako naging tattoo artist So parang kung paano lang din ako magtimpla ng kulay doon sa sa painting, parang gano'n. Ang difference lang talaga, hirap ulit-ulitin sa balat, ma-overwork siya Kaya bilib ako sa mga ate kagaya nila sila Draft ngayon na sila Hilo. Pag sila yung mga one pass nila. Galing nila Pasok agad Sa machine, pag kunwaring gumagawa ka ng color realism, ano yung machine na preferred mo? Yung stroke tsaka yung... kadalasan ko kasi nagagamit na ngayon mula nung ako yung 4.0 at saka 4.2. 4.2 ba ito? 4.5? 4.5 Flux Max. Mas maganda siya sa color pack para sa akin. Solid. Kasi yung binili ko ngayon na yung Torque 3.5, maganda na siya pag mga black and gray, yung mga lalo na yung mga wash lang, pino siya Tapos sa noodles, idol, nagbabagpin ka ba? Magamit ka ng mga tens? Dati, pero naninipisan ako sa pagbagpin. Madalas ginagawa ko yung mga color pack. Maganda pa rin yung standard sa akin. Standard ang Pati yung mga lines mo? Puro standard. Nagamit ako ng mga bagpin sa mga maliliit. Yung mga sobrang minimal na talaga na mga script, lining. Tsaka sa mga portraits. Abot dito? Oo, nampa. Kaya yung Quarog needle, hindi ako nagkuhan masyado ng bagpin kasi akala ko puro standard lang din sila. Pero madami na palang gumagamit ng bagpin sa mga nagba-black and gray. Saka yung dito wala alam ko yung boundary. Yan wala. So ako rin, standard din na rin ang ginagamit ko. Nag-try ako ng bagpin pero parang hindi siya pumapasok masyado Mabagal yung pasok niya Manipis. Pagkasanay ka na color pack laging gawa mo, mahirapan ka sa bagpin. Pero yung iba, magaling sa ganun Depende rin siguro sa tao yun Sa artist, kung saan sila sanay. Alam nila paano papasukin Ako, standard talaga ako. All the way na. Sabi ko, kahit black and gray, tinatansya ko na lang sa hagod na lang. Pero dati, mas gusto ko talaga yung Magnum lang. Tapos nung nauso yung curve na yan, gusto ko na rin siya sa minsan gamitin sa color pack, basta standard lang yung curve. Wala na, ako hindi na ako gumagamit ng Magnum. Pero curve ka na Curve all the way na ako. Nakuhan ko yun kay Luca yung French Canadian na tattoo artist. Siya color realism yung mga gawa niya. Siya yung nag-mention doon sa vlog niya na puro curve na siya. Maganda pang blending curve Kaya simula noon, tinesting ko. Tapos hanggang sa nag-stick na ako. Pati black and gray mo, standard ka na din. Mix. Yung mga smooth na shading. Bagpin, yung... Gis. number 10. Anong advice mo sa mga gustong magsimulang magtattoo, idol? Kailangan aralin nila muna ng gusto kung marunong ba talaga silang mag-drawing. Number 1 din yun. Para hindi sila mahirapan pag umawak na kaagad ng karayo. Iba na yung balat sa papel kung baguhan ka pa lang naman talaga, huwag ka muna sa practice, huwag muna dun sa diretsong balat ng tao. Para hindi maiwas sa mga makasira ng balat. Oo, importante din yun Paano pag walang pakialam yung pinapapracticean? Swerte na niya Makatira na siya kaagad ng balat na Dampot sila ng adik sa kalsada. At saka pagkakataon na nila yun, dapat doon nila maaaral na nila kaagad kung makadiretso sila ng gano'n. Pero nung araw kasi wala nang practice skill sa atin. Direktang balat talaga yung pag-aralan.
Ano ang ma-advise mo na uunahin nilang mga design, ganyan? Saan sila magsa-start? Maganda sa mga pagbago ka, pag-aralan mo muna yung mga lining. Pag naaral mo na yung mga lining, saka na yung madali na mo na maaaral yung shading eh. Pero naka-importante yung lining, mga script, ganyan. Kala nila madali yung script, may mahirap din yun. Oo. Di ba? Madali lang tingnan kasi sulat lang siya pero pinakamahirap pag sa balat na. Dapat yung flow ng mga curve mo, dapat solid yung mga lines. Straight line. Ano rin ang ma-advise mo sa mga nag-start na? Yung nasa sabihin nating second year, third year na sila ng pagtatato. Focus lang, tuloy-tuloy lang nila yung pag-aaral nila hanggat makuha nila yung gusto nila. Huwag silang tumigil na okay, alam na nila, i-stop na nila yung pag-discover sa mga iba pang style. Mas okay talaga. Sa Saka akin, yung number one, Oo. yung hygiene. Aralin nila, may iba kasi nakikita na nakalimutan na nila yung mga ganong pinaka-importante yun yung huwag kang makasira ng balat. Lalo na yung mga aftercare, dapat alam nila i-advise sa clients yun. Yun yung pinaka-importante din pagka nag-i-start ka na ng mag-tattoo. Oo, tama. Hygiene, cross-contamination. Kaya mas okay din na nagsiseminar. Okay din sa Pilipinas kasi may mga seminar tayong ganun. No? Oo. Kaya na may mga seminar, mag-attend sila. Walaanan talaga nila ng budget yun. Kasi malaking bagay yun na matutunan nila. Kaya ako minsan nagta-travel ako para mag-attend lang ng seminar. Saka pagka wala pa silang ganang sumali sa mga competition, pumunta sila, manood sila, makakakuha sila ng iba't ibang technique doon sa tattoo convention. Anong reaction mo sa nangyari sa dutdutan? Hindi ko masyadong napanood yun, pero lumabas lang kayo sa Facebook eh. Yung iba yung nanalo, tapos binawi yung... Kaya no comment tayo dyan. No comment. Baka mamaya mag-viral tayo. Yun yung sinasabi na hayaan mo na sila sa problema nila eh. Problemahin pa natin. Madami din tayong problema no? Dagdag pa natin iisipin niya sa kanila na lang yung kaya nila yan. Sa tingin mo, sa narating mo ngayon, malayo ka na, successful ka na? Hindi pa rin. Kasi kaya pa ako magkaroon ng sariling studio eh. Hindi lang yung magkaroon ka ng studio, yung magkaroon ka ng sariling studio na consistent na yung mga client mo rin. Ayan guys. Isa siya sa pinaka-solid na tattoo artist dito sa Dubai. Isa siya sa pinaka-tinitingalang tattoo artist dito. Sa tingin niya, hindi pa rin siya successful. Pero para sa akin, sobrang layo mo na. Oo, nasa ibang bansa eh. Sa Dubai. Kung nasa Pilipinas, mo naman ikumpara, malayo na talaga. Nasa ibang bansa eh. Pero ibig sabihin, malayo na yung kumbaga narating ng kasi dami mo nang nagawa rin, di ba? Nakapag-invest na rin siya, may mga sasakyan na rin siya sa Pinas, mga properties. Grabe naman mga sasakyan. Ang dami naman yan. Yung nakasuot pa nga lang sa kanya, katas na yan. Katas ng pawis. Katas ng pawis. Ayun, yung ma-advise mo sa mga nagiging successful na gano'n. Ay wala, hindi ako makapag-advise na gano'n kasi nga hindi pa nga ako successful sa tingin ko sa sarili ko. Kumbaga, anong ma-advise mo para maging successful kasi? Hindi ko nga rin masabi dahil ako nga hindi pa ako naging successful. Sa tuloy-tuloy lang. Basta sa akin, tuloy-tuloy lang ako. Huwag kang mapagod. Tsaka, ito naman, hindi naman nakakapagod pagka art ang pinag-uusapan. Kasi na-excite ka sa kalalabasan mo lagi, no? Pag gumagawa ka, kahit sinabi mo naman pa ulit-ulit, pero yung gawa mo, yung pagganda ng pagganda. Yun, yung tuloy-tuloy na progress. Hindi yung nagawa ko na to, madali na lang to, ganyan. Tsaka may mga artist kasi na okay na sila sa mga maliliit na ginagawa nila. Ayaw nilang gumawa ng medyo challenging. Kaya nilang i-challenge yung sarili nila. Tatakot sila, may mga ganun talaga. Yun, isa pa yun sa competition, idol. Anong mga ma-advise mo sa mga sumasali sa gawa nila, yung mga design choices? Kung sa naman gano'n, enjoy lang nila. Tsaka una, para sa akin, kasi nangyayari din sa akin yun. Pumili sila ng yung design na alam nilang kaya nilang gawin, may palabas nila. May iba kasi na pag nag-judge tayo, nakikita natin na tinapos niya. Pero hindi naman yun yung parang kahit ikaw tumingin, parang kahit siya tumingin, hindi siya masaya sa gawa niya. So siguraduhin nila yung design na pinipili nila na gagamitin nila na magagawa nila na maayos. Sobrang details na hindi mo kayang panindigas.
huwag din yung masyadong simple, syempre. Diba? Oo. Ayun, huwag masyadong mag-play safe. Yun, isa din yun. So, kasi syempre, titignan din ng mga judges yun, yung effort nung sumali, di ba? Ito nag-play safe to kasi maliit lang yung ginawa. Meron ng standard na size. Sundin lang yun. Tsaka yung mga iba yung sobrang simple yung ginagawa. May mga iba na buwis-buhay sa... Yung takot sila na ibigay yung best nila sa sa art. Saka lang, siguro sa akin ang ma-advise ko, i-try nyo yung kung hanggang saan. Kasi doon mo malalaman kung hanggang saan yung kaya mong gawin. Kaya i-try mo yung pinaka-the best na design na kaya mong gawin sa oras na binigay. Di ba? Yun. Kumbaga, tansahin mo na kung ilang bilis oras mo yung gawin, ganon. Yung bilis mo, magagawa mo ba na malinis. Tsaka huwag mag-expect na mananalo, di ba? I-enjoy lang. Parang lang na pakita mo yung kakayahan mo. Huwag madismaya. Tsaka every tattoo competition, yun, exposure. Tsaka may mga kakilala sa'yo. Kapag nanalo ka, ganyan, may at least. Ayan, isa din yun. Nagkakaroon ka ng dagdag sa client. Ano pa ba? Yung mga pre, dapat sa ligo. Ligo. Yeah. Dapat maligo ka. Sino ang naliligo? Sabi ko sa kanya, kapag artist ka, mas mabaho, mas maraming pera. Kasi hindi naliligo eh. Talaga? Wala nang time maligo. Tanong mo kung araw-araw naliligo. Pag naligo ka, wala nang swerte. Diba? Dapat kayo eh. Legit, di ba? Tulad nito, tingnan mo, ang daming kuto. Hindi ako naliligo eh. Kasi naman yung mga artist dyan na Sabi nila hindi na naliligo. yung mga hindi na naliligo, yun daw yung mga mayayaman eh. Oo, yun. Kasi wala nang time maligo. Wala na tayong maligo. Lagi ang issue dati. Nagkita-kita eh. Sa'yo, hindi na nga ako nakaligo eh. 3 araw hindi naligo. Lintik na experience yun. Nanas ko rin yun dati. Ang araw kasi, Tuloy-tuloy ka. Oo. Saka wala pang gaano talagang artist dito noon. Pila-pila, pinipilahan ka. Oo, grabe yung client. May tato ka ba naman sa isang araw? 5 eh. Ngayon, hindi na kaya. Tumatanda. Kahit sabihin mo siguro may client pag ganun, hindi na rin kaya ng katawan. 2, ganyan, 3 kaya pa yun. Ayun pala, idol. Sa health naman. Number 1 yun, huwag natin pabayaan. Lalo tayo kasi hindi tayo gumagalaw masyado, hindi tayo pinapawisan. Nasa loob lang nakaupo lang tayo, nasa loob lang ng AC, puro puyat. Tapos Hindi kagaya sa Pinas, papawisan sila. Dito yung pinakamahirap. sa loob lang ng AC. Maliban sa pagbabasketball, ano pa yung ginagawa mo, idol? Cycling, hindi ko kayang mag-gym eh. Ikaw, gym, di ba? Maliban sa pagbabasketball. Oo. Basketball every Sunday, tapos gym 4 times a week. Minsan 3 times. Pagka sobrang puyat na ako, hindi ko na kaya. Tutulog na ako. Pero pinipilit ko na 4. Tapos sa pagkain, Pagkain ngayon, wala na. Na ako. Hindi kagaya nung araw. inom araw-araw, Wala na din ako. baboy araw-araw. Ilang sigarilyo, wala na. Pero nag-yosi ka din noon. Oo. Malakas ka mag-yosi Kung noon. nag-yosi ako dati, isang kaha, 2 kaha, noong 2007. Di 2007, 2005 yata. 2006. Tapos tumigil ako, tapos bumalik ako ulit. Tumigil ako ulit dahil wala, ganun lang din. Gusto ko pang humaba yung buhay. So, may mga tropa kaming namahinga na. Oo. Actually, wala, di pa umaabot ng 40. Dahil sa yon, sa walang exercise, lifestyle din siguro. Mabayaan na yung kalusugan. Kaya makikita nyo guys, may playlist ako dito sa YouTube na Ink Tribe. Actually, ako yung nag-encourage sa kanila ng basketball. Yung mga tattoo artists na kasama, mga tropa. Para may papawis ba kami every Sunday. Ayun, consistent na yun, no? Grabe, no? 8 months na tayo dun. Kailangan natin yung may activities tayo para sa sarili natin bukod sa trabaho. Dati kasi wala akong ganun eh. Walang pakialam. Hindi nagkasakit, hindi maiisip eh. Wala namang tama yung leg mo, ganyan, likod. Wala naman. Hindi naman sumasakit. Wala namang. Dati sumasakit nung wala pang exercise. Pero mula nung nag-start na nga mag-sport, nasa 2 taon na rin, wala na. Pagising sa umaga, condition, wala na sakit sa katawan. Saka masarap na sa pakiramdam. Hindi ka nahihingali. Saka sarap na yung
paghinga mo. Maluwag na. Oo. Saka yung hindi ka antukin. Isa din yun. Kaya lang naman tayo inaantok dahil napagod tayo eh. Yun din. Kasi yun nga ang Yossi, vasoconstrictor. Ito parang may napanood akong research doon sa YouTube din na ang Yossi nakakasira ng utak kasi nababawasan yung blood flow sa utak. Kasi nga nagko-constrict yung mga veins and arteries sa katawan pag nag-Yossi. Kulang yung nutrients na kailangan ng utak. Kaya kung minsan naantok ka, nahihilo ka, pag natakbo ka ng konti at solid ka mag-Yossi, nahihilo sila. Grabe, meron akong laro sa basketball, gano'n. Pag tapos na isang laro, nag-Yossi. Kakaiba din yun. Si Noel, sabi ko, tigil ko na yan, sabi ko. Kahit pa paano, siyempre, kung exercise ka, break mo muna yun, na walang Yossi din. Sabi ko, kung hindi mo matiis, mag-vape ka muna. Sabi ko. Kasi yung vape, walang tar eh. Wala siyang tar, yung parang cancerous sa Yossi. Pero ako, wala na akong inano talaga. Ako pa, vape na lang. Ini-enjoy ko na lang yung sarili kong panoorin yung mga nag-Yossi kaysa ako mag-Yossi. Sa mga tattoo artist dyan na nandito sa Dubai, iniimbitahan namin kayo. Every Sunday, meron kaming basketball every 8 p.m. sa Al-Wasl Sports Complex. Sa mga gusto pumunta lang kayo doon. Palista lang kayo kay Jason Inc. Positive. Tapos, Welcome kayong lahat. welcome tayong lahat. Kahit magsama kayo ng mga kasama nyo kasi. Oo, kahit hindi artist. Para maingganyo din kayong maglaro, mapasama kayo. Kailangan talaga may pawis. Si Tex Campos Santo, kidney failure din ba yun? Oo. Kidney failure. Siguro sa alak din siguro yun. Kasi parang araw-araw yata daw uminom. Nababalitaan naman natin. Pumatay, ganyan. Doon lang naman malalaman yung mga kung ano yung sakit kapag naano na eh. Rest in peace kay Tex, Na tsaka hospital. kay Ronaldo. Arthur Tatuis. Arthur Tatuis. Si Arthur Tatuis, ano yata yun eh. Myocardial infarction, MI eh. Alam ko hindi na-inom yun pero na-UC yata yun. Oo, yung si Den. Sa basketball daw, bumulagta sa court. Oo. Tapos yung nasa Pinas na may cancer. O si Raleigh. Saan na pala yun? Wala na. Umatay na yan. Oo, RIP na rin. Tingnan nyo guys, dahil yun, taga Dubai. Kaya check natin ang health pa rin natin kahit pa paano. Diba? Tama. Sayang na yung pinagpaguran mo. Mapupunta lang sa ospital. Okay lang sa hospital. Ang masama doon na ginastos mo na sa hospital, yung sa pamilya mo, tapos mawawala ka pa. Yun lang. Ewan ka na talaga alagaan na yung ano natin. Life insurance, idol. Life insurance. Insurance. May mga pinabayaran ka pang ganun. Ako meron ako sa Pinas. Meron din ako pero yung sa akin, Dito, ano lang, insurance lang. Pero yung ano. yung sa akin nabayaran ko na. Natapos mo na. Pero yung status ko noon, single. Single ako noon. Pwede mo yata ano yun? Kaya under-insured ako. Hindi ba pwedeng i-update yun? Pwede. Sa AXA ako kumuha nun. Pero dito, MetLife ako nun. Sa bangko ako nagbabayad. Sa NBD. Gusto ko mag-try kung mga dito. Kasi hindi mo rin alam eh. Hindi mo sabi, mamaya masagasaan ko. Totoo yun. Sa lugar, di ba? Napunod. Hindi mo masabi dahil pag pamilyado ka. At least may makukuha yung family mo at hindi sila nakirapan pag pinabila ka. Yo! Tapos na yung itim sa tuhod. May kulay pa yan. Ito naman ang next. Shin. Ayos lang. Ayos ka pa. Ayos pa, hanggang ayos ka. Power on warong namin. Time check. 8:17. Nakatuyo lang namin tapos game na. Napansin ko idol, ba't papalit-palit ka ng tattoo machine? Parang every 3 months yata nagpapalit ka. Gusto ko lang laging bago yung gamit ko. Yun lang. Yan lang. Hindi. Siyempre, pag bago, ganado kang magtato eh. Guys, Flux Max yan. Sa Pinas yan, parang 90,000 ata isa. Yun ang hindi ko alam. Presyo na ng Sa motor yan. schools na to supply ninyo itanong kasi
Doon ko to binili sa Isgon. Bago din, no? Torque. Critical torque. Sa mga hindi nakakaalam, isa sa pinakabagong tattoo machine. Grabe, no? Yan lang talaga. Eh, paano yung mga old mo? Binibenta ko rin, pinapamana ko rin sa mga at least naibibenta ko sa kanila na hindi pa masyadong laspag. So, nai-enjoy pa nung gagamit. So, siyempre, pagka bago yung machine mo, wala ka nang ibang pagbintangan pag pangit ang gawa mo. Kung hindi, yung sarili mo na lang. Hindi na yung gamit. Yung iba kasi sinasabi, pangit kasi yung gamit ko eh. Eh ngayon, puro maganda yung gamit mo. Tapos pangit pa rin yung gawa ko. Eh, problema ko na yun. Hindi na problema ng machine yun. Tama. Minsan kasi yung gamit yung napagbubuntungan eh. Hindi nakatwiran eh. Tapos grabe yung mga needles mo. Sa needles naman, Lining pa lang yan, ganyan nakarami yung ginamit mong needle. hinahanap ko lang kung saan ako makomportable, tapos saan mapabilis yung gawa mo. Parang isang box na yung nagamit mong needle. Okay lang yan. At least masaya ka naman sa ginagawa mo eh. Yes. Napapaganda mo yung gawa mo. Tsaka nasa Dubai ka. Eh, isa din yun. Kasi sa Pinas, mahirap magganyan eh, na tattoo artist yung gagamit kang Sobrang dami. Oo, kasi hindi ka naman makakasingin masyado kaagad sa Pilipinas ng tulad ng singilan dito sa Dubai. Iba yung rate dito. Oo. So kahit pa paano, ma-afford mo yung mga mamahalin dito, di ba? Tama ba yun? Kasi Totoo yan. nasa Pinas ako, hindi ako maka-afford ng ganyan eh. China lang yung mga machine ko eh. Dito walang dahilan para tipirin mo yung hobby mo eh. Makakasingil ka ng maayos dito, di ba? Oh, tsaka isa pa na magagawa mo ng maayos yung gawa mo kapag magaganda rin yung ginagamit mo. So totoo din yung nasa gamit din. Minsan sa iba. Ilang Pero may iba naman talaga na kahit anong gagamitin dyan talagang magaling talaga sila eh. Sa tingin mo, ilang percent ang mga gamit sa overall na tattoo? Para sa akin, malaking bagay. 50% ganyan, nasa gamit. Parang ganun na rin, 50% sa talent mo. Tapos samahan pa ng 50% sa mga magagandang ginagamit mo. So lalo mong mapapaganda yung gawa mo. Tsaka ganahan kang gumawa. Dahil siyempre maganda na yung gamit mo eh. Sa akin kasi, parang lalaspagin ko muna yung machine. Pag nalaspag na, doon ako bibili ng bago. Ito, basta pag may bagong labas, kahit mga ilang buwan pa lang yung nagagamit yung machine, doon na siya sa bago kaagad. Kasi alam niyang mas okay yung bagong machine, di ba? Oo. Kasi mas... Nantay ko muna yung mga reviews. Pag sinabi maganda, try ko din. Siyempre, mas bago, mas okay yung technology, mas okay yung pagkakagawa at ergonomics ng tattoo machine. Tama ba? Oo. Sa dami ba naman competition eh. Papagandahin nila na papagandahin yung nila, nire-release nila. Pero anong gusto mo dyan sa Fluxmax? Ang ganda niya sa lining, sa color packing, yung power ng machine. Sa motor niya malakas. Hindi ka naman nabibitin sa battery, ganyan. Hindi naman, matagal din siya malubat eh. Saka may extra naman kaagad pag nalubat ka ng kadalasan 6 hours yata. Pero depende naman kasi sa sa voltahe na ginagamit mo. Ano ang voltahe mo pag nagla-lining ka? 7 to 8 lang dito dahil malakas. Pero sa base shop, parang maabot ako ng 9 eh. Tapos sa chain, maabot ako ng 12. So, ibig sabihin malakas ang ang FK, ang clock, yung motor nila. Yung torque naman, anong masasabi mo sa torque? Yun naman, dahil 3.5 siya, ang tagal kong hindi gumamit ng 3.5. Gustong gusto ko siya sa mga shading, yung lalo na sa black and gray. Maganda siya. Saka sa mga minimal na lining, minimalism na mga trabaho, maganda siya dahil 3.5 lang siya. Ito naman kasi, wala siyang sabit. Kahit malambot yung balat, kasi 4.5. Oo, dahil 4.5 siya. Pero doon sa 3.5, pag mga malalambot na area, sumasabit yun. Pag nalagpasan mo yung protrusion ng needle, no? Oo, sasabit siya. Sa needles, ano yung mga ginagamit mong needles, sir? Normally sa lining is paborito ko yung titik. Yan yun, no? Ito naman titik, shader to na na Magnum. Pero sa mga curve talaga na pang shading, mas gusto ko yung sa Bishop, yung Da Vinci. Nakita nyo na guys,
Kaya mahal si Idol Ray Soria. Kasi grabe naman yan, no? Ang mga needles niyan, hindi siya gumagamit ng China. Bishop, Da Vinci, saka T-Tech from Canada. Da Vinci, US, di ba? US, Bishop Shop. Bishop. Bishop Oo. siya magbibili. Sila yung nag-release. Doon mo lang mabibili sa US. Tapos meron kang Quadron. Oo, Quadron. Gumagamit rin siya ng Quadron. Nagtatry din ako ng iba ng mga may mga China din naman na namimix. Pero mostly ginagamit ko ito. Quadron, T-Tech at saka Bishop. Cheyenne, yun. Sa inks mo, Idol, anong mga ginagamit mong ink? Eternal, Sa mga black, Eternal at saka Allegory. ano yun? Pang outline, sa black and gray? Sa black and gray, ginagamit ko dynamic. Ito pang outline, dynamic. Pero pag mga mga black work, mga ornamental, anong ginagamit ko yung Allegory, maganda sa itim na itim. Allegory. Hindi ba siya makapal? Yung mahirap ipasok? Pagka mabagal yung voltahe mo sa akin kasi pagka ganun, nilalakaran ko eh. Okay naman siya eh. May napanood akong isang vlog. Yung isang artist, ang ginagawa niya, sinusugat yung balat muna bago niya ipasok yung ink. Okay ka sa ganun? Ang lining ko, ganun ginagawa ko. Sinusugat mo muna. Dinadaanan ko muna, tapos saka ko binabalikan. Saka ko pinafinal. Para maging solid. Oo, para pasok agad yung ink. So, totoo pala yun. Kasi nung una parang ko baka madurog yung balat. Hindi, dapat pagka first line mo ng ganun, huwag mo na malalim. Mga first to second degree lang talaga yung mababaw lang siya. Parang gawan mo lang ng daanan yung pangalawang karayan mo na gagamitin. Hindi mo siya lalaliman. Hindi. Kasi pag nilaliman mo, pag binalikan mo yun, sira na yung lining mo dun. Pero kailangan, pagka malalim ka, one pass na lang. Nagwa one pass din naman ako minsan, depende sa ginagawa. Saan ka nagwa one pass? Anong design? Kagaya ng mga malalaki, kagaya nitong mga lining ditong mga Yung mga kapal. Oo. Kagaya ng mga hindi nasasaktan, kagaya mo, one pass ko yun. Benso, say hi. Bayaw ni Sir Ray. Naging model ka sa Savage yun. Siya ba yun? Yung tiger? Hindi. Ano yun sa'yo? Grabe yan Grabe yung details niya. Hindi natapos eh. Anong nakuha mo dyan sa Savage? Wala, hindi natapos nga. Tattoo in Paradise yung sinalihan. Arte in Paradise? Yung sa Cebu? Oo. Anong first? Yung first. Yung pinakauna. Yung nandun ako. Sama ko sa Zero. Sa second ako eh. Nung second year, hindi ka na. Wala ka Hindi na ako. Grabe yung mga investment mo sa gold Mahilig ka mag-invest sa gold. Oo, kasi yung gold naman kasi hindi naman bumababa eh. Gusto mong ibenta kahit pa paano, tumutubo ka ng konti. Para ka na rin nag-invest ng lupa. Mabilis pa yung balik mo. Nadadala mo pa. Saan ka pumunta? Naisusuot mo pa. Para kahit pa konti-konti lang naman. Kaya sa naman nakatinggal. Kasi anytime din naman, pwede mo naman siyang ibenta ka agad. Nabibili naman siya agad. Yung stencil machine mo na yun pala, ano yun, Idol? Yung gray one? Ano siya? Dot matrix. Dot matrix. Kaya pala maingay kanina. Ba't parang ang liit? Maliit siya yung na yun. Hindi na yun yung classic, yung mga malalaki. Saan mo siya nabili? Sa mismo? Ipsum mismo. Meron sila? Oo. Brand new siya. Paano ginagamit yan? Paslak mo lang doon. Tapos print mo dito yan. Mag-print lang ito. Piniflip mo pa yung image bago mo ito. Hindi na. Kung ano yung sinalang mo, gano'n na yun. Kaya din niya kahit mga portrait. Kaya laking bagay din yun. Hindi ba ganyan gamit mo? Hindi. Ano ba gamit mo ngayon? Brother. Yung brother. Bumili din si Grabe yun. Bobet. Si 8 years na si Tanduay. Yun yung gamit niya eh. Oh.
Oo, kabibili lang niya. Maganda din sa kanya eh. Maliit kasi. Maliit din sa kanya. Pang home service nga eh. Oo. Bala ko naman bumili. Dati kasi nag-home service din ako, kaya mas prefer ko yung mga maliliit na stencil printer. Kasi mahirap naman din pag mag-manual ka. May bago kasi ngayon yung Bluetooth na eh. Yung kahit direkta from iPad, pwede ka na Yung kanila Bobit, kay Bobit yata, Bluetooth yata yan. Magkano mabili sa'yo? Magkano mabili? Niregalo sa akin yun, may good. Sa kanya, 2.5 niya binili. Dito sa Dubai niya in-order eh. 2.5? 2 plus. Basta nasa 2 plus. Yung sa akin, 8 years na. Ganda pa rin. Oo, yun pa rin ginagamit ko. Nakita ko pa yun, nandun pa sa ano eh. Diba? Pati yung mga backpiece ko doon pwede print. Liit lang yun. Ano yung gusto ko nga bumili ng gano'n na dahil pag home service, pwede mo siyang dalhin. Nag-home service ka pa rin. May mga client akong home service na ano, yung mga nagpapa-VIP. Pero iba yung ano, rate din. Pwedeng matanong kung magkano ang rate mo sa home service? May hinantay na tax din. Hindi, Tagalog nga eh. Tagalog lang ba doon? Hindi naman nila maintindihan. Mga magkano ang minimum mo. Minimum lang yun, nasa mga 50, ganyan. Sa normal na tattoo yung dito sa bahay mo lang. Pares mo nga yata sa'yo. Ano? Yan na ba sa'yo? Ano ang rate mo? Per hour ka, di ba? 5 lang yun. 500 dirhams. Oo. Pero per hour mo, Ganun din. 500. Ako kasi, hindi ako nagpa-per hour. Per session ako mali. Sa mga malalaki, 5 hours maximum. 3,000 dito. Sa mga ibang lahi, 3,000. Yung mga Pinoy, Pag mga kabayo, 2,000, 2,500. Pero malaking nagagawa ko. Eh yung sa'yo, babalik pa sila. malaki din. Malaki din ang binabayaran. Oo, di ba? Yung sa akin, natatapos ko minsan yung 5 hours ko. Kaya ayaw ko magsingil ng kwan kasi medyo masyado ako mabilis magtato. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, ano mo na yun. Nakasanayan mo na. Gusto ko na nga din bumili. Pag babagalan ko kasi, aantokin ako. Hindi, nasanay ka na kasi. Yun na yung speed mo eh. Di mo na pwedeng baguhin. Parehas lang tayo ng rate. Yun nga lang, medyo mas malaki yung magagawa ko kasi nga mas mabilis ako magtato. Ewan ko, binibilisan ko naman. Akala ko nga, lagi na ako mabilis eh. Yung pala, mabagal ko. Mabilis lang yun yan. Oh, dahil sa mga gamit. Ito, 2 oras na yan. Dahil sa mga gamit. Mabilis na yan. Kaya palit ako ng palit ng gamit. Hinahanap kung saan ako binibilis. Tsaka komportable na sa iyo. Kaya ka nag-stick sa FK. Kasi diyan ka bumilis. Oo. Dati sa chain, tapos B-shop. Lahat sinubukan mo. Yung B-shop, anong ayaw mo sa B-shop na yung machine? Hindi ako komportable eh. Ibig mo sabihin sa machine? Sa machine. Pagka ginawa ko, parang may hinahanap pa akong ano. Na gusto ko pagka sumulat, parang marker lang dapat. Depende naman yun sa ano, paggamit. Kung way na paggamit ko, parang hindi ako masaya. Eh dito, nahanap ko yung ano, komportable ako sa ano niya. Kung paano ko siya ihagod. May design yung ginagawa mo sa akin. Abstract yata tawag sa ganito eh. Kung ano-ano na lang. Best time ko gumawa nito. Ikaw lang nakaisip nito eh. Magulo. Hindi, gusto ko kasi magulo. Magulong design. Kung madaling salita, abstract ka na. Oo, abstract. Abstract. Parang may pagka-pop art na rin. Pop art, raspol ka, parang gano'n, nag-mix-mix na. Pero pop art ang madaling ano, sa style niya. Pop art talaga. Oo. Pag sinabi mong pop art, abstract na yun eh. Diba? Under abstract yun. Kasi nagsawa na ako sa realistic eh. Gusto ko rin gumawa ng mga iba-ibang style. Ako rin, minsan parang mas okay talaga sa akin yung may outline. Kasi hindi talaga nag-fade. Hindi, depende nga din sa project. Kaya mas pinupush ko yung mga kliyente ko sa hanap ka ng may mga outline. Sabi ko, diba titingin sila ng mga Neutral. oo, yun.
Ngayon, mas gusto ko nang gumawa ng mga old school eh. Gusto ko na yung mga liningan tapos kulay-kulay. Makakapal, no? Oo. Yun yung nagustuhan ko sa pop art. Kasi pwede mong kapalan lahat yung outlines. Tapos, ano mo yun, laruin mo lang. Basta maganda lang yung flow. So, gumagawa ka ba ng mga minimalist? Oo. Wala namang naging issue sa mga minimalist mo. Kasi sabi nila, minimalist, nag-fade. Wala naman. May mga gumagawa kasi sa minimalist kasi pagka tinira mo lang kasi ng one pass, yun kadalasan nangyayari. Nag-fade. Oo. Putol-putol lang line, nagbubula. Yung gusto ko sa Da Vinci, pagka mga malakihan. Ganda ng karayon mo. Lalo pang sa Japanese ka. Ganda pang feeling nito pang wind bar. Mga karayong nila. Ang color pack. Sarap, alulog. Basta nga na may ilagay pa sa dito eh, no? Okay. Diba? Finish. Thank you, Idol. Alas! Painless! Idol. Ingat! Goodbye. Good night! Good night. So, yun guys. Matapos din. Sana madami kayong natutunan sa usapan. Next time, mag-interview pa ako ng mga ibang artist dito sa Dubai para malaman nyo rin yung mga ibang experiences nila at yung mga ibang techniques din nila. Follow nyo guys si Ray Soria Instagram, tsaka may TikTok din siya. May mga comedy siyang video doon. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And that's it. Thank you very much. See you on the next video. Apir.